Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Eliza. Umalingaw-ngaw ang lakas nito sa buong sala, sapat na para patahimikin ang lahat ng mga katulong na kanina pa nagkakagulo. Naramdaman niya ang matinding kirot at ang unti-unting pag-init ng kanyang pisngi. Kasabay nito ang pag-ugong ng kanyang mga tainga, ngunit hindi ang sakit ang unang pumasok sa kanyang isip. Sa gitna ng pagkabigla at kahihiyan, isa lang ang kanyang naisip. Si nanay. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza habang nakatingin kay Senyora Isabel del Rosario, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, nanlilisik ang mga mata sa galit. Sa isang kamay nito ay hawak ang gintong brotse na may mga diamante, ang nawawalang brotse na naging dahilan ng lahat ng kaguluhan sa mansyon ngayong hapon. "Walang hiya ka!" Sigaw ni Senyora Isabel. Ang matinis niyang boses ay tila punyal na tumatarak sa puso ni Eliza. "Matapos kitang tanggapin dito, matapos kitang pakainin at bigyan ng tirahan, ito ang isusukli mo sa akin? Pagnanakaw?" Nagsimula ang lahat, isang oras lang ang nakalipas. Isang sigaw mula sa kwarto ng senyora ang nagpatakbo sa lahat. Nawawala raw ang pamanang brotse nito. Isang piraso ng alahas na mas matanda pa sa kanilang lahat. Agad na nagbuhos ng galit si Senyora Isabel sa mga katulong. Pinagbibintangan ang lahat, naghahalughog ng mga gamit. Habang ang lahat ay nagkakagulo, isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Eliza. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa maliit na silid na tinutulugan nilang mag-ina sa likod ng mansyon. At doon, sa ilalim ng unan ng kanyang natutulog na ina, naramdaman ng kanyang nanginginig na kamay ang isang malamig at matigas na bagay, ang gintong brotse. Si Aling Carmen, ang kanyang ina, ay may Alzheimer's. Minsan, may mga bagay siyang napupulot at itinatago na para bang isang bata na may nakitang magandang laruan. Hindi niya alam ang halaga nito. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng pag-aari. Buong tapang na hinarap ni Eliza ang senyora para isauli ang alahas at magpaliwanag. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, ang sampal na yon na ang sumalubong sa kanya. "Ma'am, hindi po." Halos pabulong na sabi ni Eliza habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Si nanay po, may sakit po siya. Hindi niya po sinasadya. Huwag mo nang gamitin pa ang nanay mong baliw para pagtakpan ng kasalanan mo." Putol ni Isabel sa kanya. Sa isang sulok ng sala, nakita ni Eliza si Don Alejandro, ang asawa ni Senyora Isabel. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita niya ang bahid ng awa sa mukha nito, ngunit mabilis din itong umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pagbabasa ng dyaryo, na para bang walang naririnig, na para bang walang nakikita. Sa sandaling iyon, gumuho ang maliit na pag-asang namuo sa dibdib ni Eliza. Walang tutulong sa kanya. Mag-isa siya rito. Muling ibinaling ni Senyora Isabel ang tingin sa kanya, puno ng pagkasuklam. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. "Hindi ko palalagpasin ito," mariing sabi ni Isabel. "Ang bawat salita ay may bigat. Hindi pwedeng may manatiling magnanakaw sa pamamahay ko." Napayuko si Eliza. Hinayaan niyang takpan ng kanyang buhok ang namumulang pisngi. Hindi para sa sarili niya ang takot na nararamdaman niya, kundi para sa kanyang ina na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa unos na paparating sa kanilang buhay. Tumingin si Senyora Isabel sa pinuno ng mga gwardiya na nakatayo malapit sa pinto. "Magnanakaw! Pamilya kayo ng mga magnanakaw!" Sigaw niya. Ang boses ay umaling-awngaw sa matataas na kisame ng mansyon. Palayasin ang mag-inang yan ngayon din. Walang awa na itinulak ng mga gwardiya si Eliza at ang kanyang ina palabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Sunod-sunod na pumatak ang malamig na butil ng ulan sa kanyang balat, kasabay ng pagsara ng mabigat na tarangkahang bakal. Ang kalabog nito ay tila isang hatol, isang huling tuldok sa kanilang buhay sa loob ng Del Rosario Estate. "Ma'am." "Sir, parang awa niyo na."
Pagmamakaawa ni Eliza sa mga gwardiyang walang emosyon ng mga muka. Ngunit tinalikuran lang siya ng mga ito. Nakatayo sila sa labas, sa gitna ng unti-unting paglakas ng ulan. Si Aling Carmen, na nagising sa ingay, ay tumingin sa paligid ng may pagtataka. Ang mga mata ay blangko at walang pag-unawa sa nangyayari. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Eliza. "Anak, umuulan. Baka magkasakit tayo," sabi niya sa isang boses na parang sa isang munting bata. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Eliza. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang ina pa rin ang inaalala siya. Walang pag-aalinlangan, niyakap ni Eliza ang kanyang ina at ginamit ang sariling likod para salagin ang malalaking patak ng ulan. Ipinatong niya ang ulo ng ina sa kanyang balikat. Hinahaplos ang basang buhok nito. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hahanap po tayo ng masisilungan," bulong niya, kahit na ang sarili niyang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Habang ang langit ay nagbubuhos ng galit nito, isang alaala ang bumalik sa isip ni Eliza. Ang huling gabi ng kanyang ama. Nakahiga ito sa kanilang maliit na banig. Hinanghina na, ngunit may ngiti pa ring namumutawi sa mga labi. Hinawakan nito ang kamay niya. "Eliza, anak, mangako ka sa akin," sabi ng kanyang ama. Hirap na sa paghinga. "Huwag mong pababayaan ng nanay mo. Ikaw na lang ang mayroon siya." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Eliza, humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. "Pangako, itay," bulong niya sa hangin. "Hindi ko po siya pababayaan." Puno ng bagong determinasyon, inilibot ni Eliza ang kanyang paningin. Sa di kalayuan, sa kabilang panig ng kalsada, may natanaw siyang isang luma at abandonadong waiting shed. Kahit pansamantala lang, doon sila pupunta. Maingat niyang inalalayan ang kanyang ina. Dahan-dahang tumawid sa kalsadang madilim. Bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Ang hangin ay sumasalubong sa kanila ng may hagupit. Pagdating sa waiting shed, agad niyang pinaupo si Aling Carmen sa sementadong upuan, sa sulok kung saan hindi gaanong tumatagos ang ulan. Hinubad ni Eliza ang kanyang manipis na jacket at ipinatong sa balikat ng ina. "Dito po muna tayo, Nay," sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Ngumiti rin si Aling Carmen, isang ngiting inosente at walang bahid ng pag-aalala. Itinuro niya ang isang bulaklak na tumubo sa gilid ng kalsada, naliligo sa ulan. "Tingnan mo, anak, ang ganda." Tumangulang si Eliza, hindi na nagsalita. Umupo siya sa tabi ng ina, niyakap ito ng mahigpit para bigyan ng init. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa saliw ng malakas na kulog, hinayaan ni Eliza ang sarili na umiyak. Ngunit ito ay isang tahimik na pag-iyak, mga luhang dumadaloy lang, tinitiyak na walang hikbi na makakatakas mula sa kanyang lalamunan na maaring makapag-alala sa kanyang ina. Naramdaman ni Eliza ang bahagyang panginginig ng katawan ni Aling Carmen. Akala niya ay dahil lang ito sa lamig. Ngunit nang hawakan niya ang noo nito, isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nagliliyab sa lagnat ang kanyang ina. "Nay, nanay," tawag ni Eliza. Tinatapik-tapik ang pisngi ni Aling Carmen, ngunit ang mga mata nito ay nakapikit na at ang panginginig ay lalong lumakas. Sa labas, isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang nakakasilaw na kidlat. Sa sandaling iyon ng liwanag, nakita ni Eliza ang pamumutla sa mukha ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niya ang tunay at dalisay na takot. Isang takot na baka sa gabing ito, mawala sa kanya ang lahat. Kinabukasan, ang bigat ng ulan ay napalitan ng bigat sa dibdib ni Don Alejandro. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalan ni Eliza at ng kanyang ina. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan kagabi. Sa wakas, tunay na kapayapaan, sabi ni Isabel habang humihigop ng kape. Isang munting ng ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Natuto na siguro ng leksyon ang mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang bawat salita ni Isabel ay tila lason sa pandinig ni Alejandro. Hindi niya magawang tumingin sa kanyang asawa. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Elisa at ang pag-iwas niya ng tingin kagabi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nawalan siya ng gana. Aakyat muna ako. Paalam niya, hindi na hinintay ang sagot ni Isabel. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Isang lugar na malayo sa mapanghusgang presensya ng kanyang asawa. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pasilyo na bihirang daanan, patungo sa isang pinto na matagal nang nakasara. Ang dating silid ng kanyang yumaong ina. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang papel. Ang lahat ng gamit ay nakabalot sa puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Dito, ang oras ay tila huminto. Ito ang lugar kung saan siya tumatakbo noong bata pa siya kapag kailangan niya ng yakap ng isang ina. At ngayon, sa gitna ng kanyang pagkakasala, dito rin siya dinala ng kanyang mga paa. Umupo siya sa gilid ng kama at ang alikabok ay lumipad sa hangin. Sa ilalim ng kama, isang bagay ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang maitim na kahoy na baul, luma na at may kalawang na kandado. Hindi niya ito matandaang nakita noon. Dahil sa kuryosidad, hinila niya ito palabas. Sinubukan niyang buksan ng kandado, ngunit masyado na itong mahigpit. Puno ng biglaang determinasyon, kumuha siya ng isang bakal na pambukas ng sulat mula sa ibabaw ng lumang tokador. Matapos ang ilang pagsubok, bumigay ang kalawang na kandado sa isang malakas na kalansing na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul. Isang amoy ng pinaghalong lavender at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik sa kanyang kabataan. Sa loob, maingat na nakasalansan, ang ilang mga kwadernong balat ang pabalat mga diary. Kinuha niya ang isa, naramdaman ang gaspang ng lumang balat sa kanyang mga daliri. Binuklat niya ito sa isang pahina na may petsa 40 taon na ang nakalilipas. Ang sulat kamay ng kanyang ina, kahit medyo kumupas na, ay malinaw pa rin. Ika-15 ng Hunyo, 1 taon na mula nang huli kong makita si Amelia. Ang kapatid ko, ang bunso namin. Gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang kanyang mga tawa sa pasilyo, ngunit alaala na lamang ang lahat. Sabi ni Papa, masaya na raw siya sa pinili niyang buhay, malayo sa atin. Ngunit hindi ako naniniwala. May mali. May malaking mali. Amelia. Narinig na niya ang pangalang iyon, ngunit palaging ibinubulong na may kasamang kahihiyan. Ang tiyahin na itinakwil ang pamilya para sa isang mahirap na lalaki. Iyon ang kwentong kinalakihan niya. Ngunit iba ang sinasabi ng sakit sa mga salita ng kanyang ina. Nagpatuloy siya sa paghahalungkat sa baul. Sa ilalim ng mga diary, may nakita siyang isang maliit na telang seda. Maingat na nakatupi. Binuklat niya ito. Isang puting panyo. At sa gilid nito, mayroong burda na ginawa ng isang pamilyar na kamay. Ang estilo ng kanyang ina. 3 letra. Amelia de R. Amelia del Rosario. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Alejandro. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Isang matandang babae na may malungkot at blangkong mga mata. Si Aling Carmen. At sa alaala niya, tila may nakita siyang isang pamilyar na kilos. Ang paraan ng paghawak ni Aling Carmen sa laylayan ng damit nito, katulad ng paraan ng pagkakaburda sa panyong hawak niya ngayon. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Imposible. Muli niyang kinuha ang diary. Nanginginig ang mga kamay, nilipat sa mga huling pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay magulo na, tila isinulat sa gitna ng matinding pighati. At sa pinakahuling entry, isang pangungusap lang ang nakasulat. Nanginginig at nanginginig ang pagkakasulat. Nawala ang kapatid ko dahil sa kasakiman ng sarili naming ama. Paulit-ulit na binasa ni Alejandro
ang mga salita. Ngunit tila ayaw pumasok sa kanyang isipan. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa buo niyang katawan. Mas malamig pa kaysa sa silid na kinaroroonan niya. Kasakiman, hindi yun ang kwentong alam niya. Ang alam niya ay kwento ng pagsuway, ng isang tiyahin na mas pinili ang pag-ibig kaysa pamilya. Pero ang salitang nakasulat sa kanyang harapan, kasakiman, ay nagpinta ng isang mas madilim, mas karumal-dumal na larawan. Ang kanyang ama, ang respetadong Don Ricardo del Rosario na tinitingala ng lahat, ay may ginawang hindi kanais-nais. Isang kasalanan na naging dahilan ng pagkawala ng sarili nitong kapatid. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Ang mga pader ng silid ay tila lumapit sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pamilya, sa kanilang dangal, sa kanilang pangalan, ay nagsimulang gumuho sa isang iglap. Ang pag-alis ni Elisa at Aling Carmen kagabi ay hindi na lang isang simpleng insidente ng kalupitan ng kanyang asawa. Ito ay naging isang alingawngaw, isang nakakatakot na pag-uulit ng isang kasalanan mula sa nakaraan. Napasabunot si Alejandro sa sariling buhok, puno ng pagkalito at nagsisimulang takot. Isinara niya ang diary, ngunit ang mga salita ay nakaukit na sa kanyang isipan. Sino si Amelia? At ano talaga ang nangyari sa kanya? Ang amoy ng gamot at Xiaoduji ay kumapit sa damit ni Eliza. Isang amoy na hinding-hindi niya malilimutan. Dinala niya si Aling Carmen sa pinakamalapit na charity clinic, isang maliit at masikip na lugar na puno ng mga taong may kanya-kanyang pasanin sa buhay. Ang doktor, isang matandang lalaki na may malalalim na guhit ng pagod sa mukha, ay bumuntong hininga habang tinitingnan ang mga resulta. Malubha ang lagnat niya, Ineng, pero mas nag-aalala ako sa kalagayan ng kanyang isip. Ang mga taong may Alzheimer's ay sensitibo sa biglaang pagbabago o matinding stress. Ang nangyari sa kanya, ang pagkakalantad sa ulan at lamig, ay maaaring nagpalala sa kanyang kondisyon. Parang martilyong pumukpok sa dibdib ni Elisa ang bawat salita ng doktor. Dahil sa kanila, dahil sa ginawa ni Senyora Isabel, lalong bumibigat ang kalagayan ng kanyang ina. Matapos mabigyan ng gamot, lumabas sila ng klinika. Kailangan nilang maghanap ng pera para sa pagkain, para sa mga susunod na gamot, at para sa isang bubong na masisilungan. Ilang pinto ang kanyang kinatok, ilang pasensya na, may tao na kami ang kanyang narinig. Ang balita ay mabilis kumalat sa maliit na komunidad ng mga kasambahay. Ang pangalan niya ay nadungisan na. Sa huli, sa isang makitid na eskinita, isang maliit na karinderya na maingay at mausok ang nag-iisang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang trabaho, tagahugas ng plato. Mula umaga hanggang gabi, ang unang araw ay isang impyerno. Naramdaman niya ang paghapdi ng mga paltos sa kanyang palad na sinabayan pa ng init mula sa singaw ng mga pinakuluang plato. Ang amoy ng sebo at mantika ay kumapit sa kanyang buhok. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagod at sakit, iniisip niya ang kanyang ina. Para sa kanya, kakayanin niya ang lahat. Gabi-gabi, pag-uwi niya sa maliit na kwartong pinahiram sa kanila ng isang mabait na kapitbahay, si Aling Nita, dala niya ang isang supot ng kanin at natirang ulam. Aabutan niyang gising pa si Aling Carmen, nakatingin sa kawalan. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang likod ng ina, nagsalita ito habang tila nananaginip. Alejandro, kuya, mahinang bulong nito. Ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Elisa. Tulungan mo ako, napahinto si Elisa. Alejandro, ang pangalan ng amo niya. Siguro ay dahil sa sakit, naguguluhan lang ang isip ni nanay. O baka naman, sa kailaliman ng kanyang alaala, iyon ang huling mukha ng kabaitan na kanyang nakita bago sila itaboy. Hinaplos niya ang buhok ng ina. Nay, matulog na po kayo.
Ako po si Elisa. Nandito lang ako. Umupo siya sa sahig sa tabi ng papag ng ina. Pinagmamasdan itong matulog. Ang dating masayahing mukha nito ay puno na ngayon ng mga guhit ng kalungkutan. Hanggang kailan nila ito kakayanin? Hanggang kailan tatagal ang lakas niya? Kinabukasan habang abala si Elisa sa paghuhugas, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa mga kumakain. Isang boses na matinis at puno ng kayabangan. Grabe, dito pa pala napadpad ang magnanakaw na yan. Napalingon si Elisa. Nakita niya ang isa sa mga amiga ni Senyora Isabel. Nakaturo sa kanya. Ang mukha ay puno ng pandidiri. Nagtinginan ang lahat ng tao sa loob ng karinderya. Ang iba ay bumubulong. Ang iba ay hayagang nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Lumapit ang may-ari ng karinderya. Isang lalaking kanina lang ay mabait sa kanya. Ngunit ngayon ay may bakas ng pagkainis sa mukha. Elisa, pasensya na, sabi nito. Hindi makatingin sa kanya ng diretso. Hindi ko pwedeng masira ang negosyo ko dahil lang sa'yo. Baka pwede, huwag ka na lang munang pumasok bukas. Hindi na niya kailangang marinig ang mga susunod na salita. Alam na niya, wala na siyang trabaho. Lumabas si Eliza ng karinderya. Ang mga binti ay tila walang lakas. Pakiramdam niya ay sinampal siya ulit. Hindi sa pisngi, kundi sa buong pagkatao niya. Kahit sa lugar na ito na malayo sa mansyon, abot pa rin siya ng anino ng mga Del Rosario. Habang naglalakad siya sa eskinita pa uwi, dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, naramdaman niya ang malamig na pagpatak ng ambon. Muling umuulan. Napatigil siya at tumingala sa madilim na langit. Wala nang natira sa kanya. Wala nang pag-asa. Bigla, isang maliit at mainit na kamay ang humawak sa kanya. Napalingon siya. Si Aling Nita, ang kapitbahay na nagpatuloy sa kanila, ay nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na payong. Hayaan mo na sila. Neng, mahinahon na sabi ni Aling Nita. Pinapayungan silang dalawa. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na hindi ka masamang tao. Halika, umuwi na tayo. Nagluto ako ng mainit na sabaw. Sa simpleng kabaitan na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Eliza sa paligid ng kanyang puso. Doon, sa gitna ng eskinita, sa ilalim ng isang lumang payong, napahagulhol siya. Hindi na tahimik, isang iyak na puno ng sakit, ng pagod, at ng kawalan ng pag-asa. Ang gabi ay muling kumagat, at sa pagkakataong ito, mas madilim at mas malupit. Hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Don Alejandro. Ang mga salita mula sa diary ng kanyang ina at ang imahe ng paghihirap ni Eliza ay tila mga multong bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang bawat araw na kasama niya si Isabel sa ilalim ng iisang bubong ay isang pagtitiis. Ang dating pagmamahal ay napalitan na ng pagkasuklam na hindi niya maikubli. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa paghahanap. Ang baul ng mga lihim ang naging kanyang santuwaryo. Bawat gabi, pagkatapos matiyak na tulog na si Isabel, dahan-dahan siyang pumupunta sa lumang silid at binabasa ang mga diary, hinahanap ang bawat piraso ng impormasyon tungkol kay Amelia. Ang mga isinulat ng kanyang ina ay nagpinta ng isang larawan ng isang masayahin at mapagmahal na dalaga na unti-unting nilalamon ng isang misteryosong karamdaman. Mga sandali ng pagkalimot, bigla ang pagbabago ng ugali. Ang Alzheimer's, naisip ni Alejandro, parehong-pareho sa mga sintomas ni Aling Carmen. Pero ang pinakakumatok sa kanyang puso ay ang mga huling entry, mga salaysay ng pagtatalo, mga pakiusap ng kanyang ina sa kanyang ama na huwag ituloy ang isang masamang plano. At pagkatapos, isang biglaang pagtigil. Ang mga sumunod na pahina ay blangko na. Tila sumuko na rin ang kanyang ina. Kailangan niya ng tulong. Lihim siyang kumuha ng isang pribadong investigador. Isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. Ang utos,
Hanapin si Elisa at Aling Carmen at alamin ang lahat tungkol sa nakaraan nila. Habang naghihintay ng balita, pinuntahan niya ang matandang abogado ng kanilang pamilya, si Attorney Robles. Sa opisina nito na puno ng mga lumang libro, ipinakita ni Alejandro ang isang lumang litrato na nakita niya sa baul. Isang larawan ng kanyang ama, ina, at isang dalagitang mayroong pamilyar at malungkot na mga mata. Sino po siya? Tanong ni Alejandro. Itinuturo ang dalagita. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Attorney Robles. Umiwas ito ng tingin. Matagal na yan, Alejandro. Si Amelia yan, ang kapatid ng iyong ama. Ano po ang nangyari sa kanya? Giit ni Alejandro. Umalis siya. Sumama sa isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa inyong ama. Mabilis na sagot ng abogado. Tila isang linyang matagal nang memoryado. Isang malaking kahihiyan sa pamilya. Ramdam ni Alejandro ang pagsisinungaling sa bawat salita ng abogado. Mayroon itong itinatago. Pagbalik niya sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang study. Tinitigan niyang muli ang litrato ni Amelia. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang isang litratong lihim niyang kinunan ilang linggo na ang nakalipas. Isang litrato ni Aling Carmen habang nagdidilig ito ng halaman. Pinagtabi niya ang dalawang imahe, ang hugis ng mukha, ang kurba ng mga labi, at higit sa lahat, ang mga mata. Kahit blanko at puno ng kalituhan ang mga mata ni Aling Carmen, naroon pa rin ang anino ng kalungkutan na nakita niya sa mga mata ng batang Amelia. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang gulugod. Hindi maaari. Ngunit habang lalo niyang tinititigan, lalo siyang nakukumbinsi. Tumunog ang kanyang telepono. Ang imbestigador. "Sir, may balita na po ako," sabi ng boses sa kabilang linya. "Natagpuan ko na sila. Nasa isang barong-barong sa Tondo at may nalaman pa po ako. Ang buong pangalan ng matanda ay Carmen. Carmen Ramos, ngunit ang pangalan niya noong dalaga bago siya nag-asawa ng isang karpintero ay Amelia. Amelia del Rosario." Nabitiwan ni Alejandro ang hawak na litrato. Nagkalat ang bubog sa sahig, ngunit hindi niya ito inintindi. Ang ingay sa kanyang isipan ay mas malakas. Totoo nga, ang babaeng pinalayas ng kanyang asawa. Ang babaeng hinayaan niyang itaboy sa gitna ng ulan ay ang nawawala niyang tiyahin. Dali-dali siyang nag-ayos para umalis. Kailangan niyang puntahan sila. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Paglabas niya ng kwarto, hinarang siya ni Isabel. "Saan ka pupunta, Alejandro? Gabi na. At ano yung itsura mo? Para kang nakakita ng multo." "May kailangan lang akong asikasuhin," mariin niyang sabi. Sinusubukang lampasan ito. Ngunit may napansin si Isabel sa sahig ng kanyang study, ang sirang picture frame. Lumapit ito at pinulot ang litrato ni Amelia. Tiningnan niya ito at pagkatapos ay tumingin kay Alejandro. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na kalkulasyon. "Huwag mong sabihing..." Simula ni Isabel, ang boses ay nanunuya. Hindi na siya pinatapos ni Alejandro. Puno ng galit at pagkadali, itinulak niya ng bahagya si Isabel para makadaan at nagmamadaling bumaba. Habang hinahanap niya ang susi ng kanyang sasakyan sa ibabaw ng isang maliit na aparador sa may pasilyo, aksidente niyang naitulak ang isang maliit na kahon ng alahas ni Isabel. Bumukas ito at kumalat ang laman sa sahig. Nang yumuko siya para pulutin ang mga ito, isang pamilyar na tela ang nakita niyang nakahalo sa mga hikaw at singsing. Isang puting panyo. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kamay niyang ibinuklat ito. At doon, sa gilid, nakaburda ang parehong letra. Amelia Dr. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita si Isabel, nakatayo sa dulo ng hagdanan, nakatingin sa kanya. Hindi na ito nanunuya. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong galit at pagkatalo. Sa sandaling iyon, alam na
ni Alejandro. Matagal nang alam ni Isabel. Matagal na niyang itinatago ang katotohanan. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mabigat at puno ng lason. Hawak ni Alejandro ang puting panyo na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw anumang oras. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Isabel na dahan-dahang bumababa sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang kinakalkulang paggalaw sa isang laro ng chess. Wala nang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Isabel. Ang naroon na lang ay isang malamig at matigas na ekspresyon, isang bagay na bihirang makita ni Alejandro sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Naglakad si Alejandro pabalik sa kanyang study, hindi nagsasalita. Sumunod si Isabel, isinara ang pinto sa likuran niya. Tila alam nilang pareho na ang pag-uusap na ito ay hindi para sa pandinig ng mga katulong. Ibinagsak ni Alejandro ang panyo sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa nara. Ang puting tela ay tila isang bandila ng pagsuko sa gitna ng kadiliman ng kahoy. "Ano ito, Isabel?" tanong niya. Ang boses ay mahinahon ngunit nanginginig sa pigil na galit. Kinuha ni Isabel ang panyo, tiningnan ito na para bang isa lang itong ordinaryong bagay. "Isang panyo, Alejandro, ano pa ba?" Nagawa pa niyang ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nakita ko lang yan sa mga lumang gamit ng mama mo noon, itinago ko bilang alaala." "Huwag mo akong gawing tanga!" Sigaw ni Alejandro, hindi na napigilan ng sarili. Hinampas niya ang mesa at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Diary ng nanay ko, ang investigador, ang litrato, at ngayon ito, magkakatugma ang lahat, Isabel. Alam mo, matagal mo nang alam kung sino si Aling Carmen." Sa wakas, nawala ang pekeng ngiti sa mga labi ni Isabel. Ibinalik niya ang panyo sa mesa, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kilos ay marahas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit na matagal na niyang itinatago. Hindi siya sumagot. Sa halip, isang nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa kanya. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng pangungutya at pait. "Oo, alam ko. At ano ngayon?" Hamon niya. Ang boses ay matalas na tila isang bubog. "Ano ang inaasahan mong gawin ko, Alejandro? Salubungin ang isang matandang baliw sa pamilyang ito? Hayaan siyang sirain ang pangalan na pinaghirapan kong ingatan? Hayaan siyang ang agawin ang dapat ay para sa atin?" Napatanga si Alejandro, hindi sa impormasyon, kundi sa kawalan ng anumang bahid ng pagsisisi sa kanyang asawa. Ito ang tunay na Isabel, isang babaeng malamig, sakihim at walang puso. "Kaya mo ginawa yon," bulong ni Alejandro, unti-unting nauunawaan ng lahat. "Ang eksena sa brotse, lahat yon ay palabas mo lang." Muling tumawa si Isabel. "Siyempre, kailangan ko ng dahilan. Hindi ba? Isang dahilan na katanggap-tanggap para palayasin sila nang walang magtatanong. At napakagaling mong umarte, mahal kong asawa. Tumayo ka lang doon, nagkunwaring walang nakikita habang ang nawawala mong tiyahin ay ipinagtatabuyan na parang aso." Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Alejandro. Totoo, naging bahagi siya ng kalupitan nito dahil sa kanyang karuwagan. "Natakot ako." Pag-amin ni Isabel, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Natakot ako na baka isang araw, sa isang milagro, may maalala ang matandang yon. O baka may ibang makatuklas. Hindi ko hahayaang mangyari yon." Ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng marangyang silid, "ay akin, atin, at ipaglalaban ko yon, Alejandro. Kahit sino pa ang kailangan kong tapakan." Tinitigan ni Alejandro ang babaeng nasa harapan niya, isang estranghera, isang halimaw na nagkubli sa likod ng isang magandang mukha at matatamis na salita sa loob ng maraming taon. Tapos na. Ang lahat sa pagitan nila
ay tapos na. Ilalabas ko ang katotohanan, maring sabi ni Alejandro, puno ng bagong determinasyon. Itatama ko ang mga pagkakamali ng pamilyang ito. Ibibigay ko kay Tia Amelia at kay Elisa ang hustisyang nararapat para sa kanila. Ang mukha ni Isabel ay biglang naging seryoso. Lumapit siya kay Alejandro. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang ahas. Subukan mong ilabas ang katotohanan, Alejandro. Pagbabanta niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kamandag. At sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang babaeng yon. Ano ba siya? Isang hamak na katulong. Isang magnanakaw sa mata ng lahat. Madali lang siyang gawan ng kwento. Isang aksidente. Isang maling paratang na magpapakulong sa kanya habang buhay. Tandaan mo, hawak ko ang lahat. Ang pera, ang mga koneksyon, at ang reputasyon mo. Pumili ka. Naiwang nakatayo si Alejandro. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang banta ni Isabel ay hindi isang biro. Alam niyang kaya itong gawin ng kanyang asawa. Ang pagtatama sa nakaraan ay maaaring mga hulugan ng pagsira sa kinabukasan ng babaeng gusto niyang iligtas. Ang mga araw ay naging linggo at bawat paglipas ng araw ay tila isang pabigat sa balikat ni Elisa. Ang tsismis na siya ay isang magnanakaw ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Walang gustong tumanggap sa kanya kahit bilang labandera. Ang kaunting naipon niya ay paubos na at ang utang niya kay Aling Nita ay unti-unti nang lumalaki. Isang hapon, habang nagpapakain siya ng lugaw sa kanyang ina, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa may-ari ng paupahan. Elisa, hanggang kailan ko kayo pagbibigyan? Sigaw ng matabang babae mula sa labas. Kung wala kang pambayad sa katapusan ng linggo, makakaalis na kayo. Napayuko si Eliza. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang pisngi. Narinig ng lahat ng kapitbahay. Muli, siya na naman ang sentro ng usapan. Bigla, ang mga bulungan sa labas ay napalitan ng pagtataka. Isang makintab at itim na kotse, isang sasakyang halatang hindi nababagay sa kanilang eskinita, ang huminto sa tapat ng kanilang munting tirahan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Nanlamig ang buong katawan ni Eliza. Si Don Alejandro del Rosario. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ano ang ginagawa niya rito? Para muling ipamukha sa kanya ang kanyang kasalanan. Para siguruhing hindi na siya magpapakita pa. Naglakad ito palapit. Ang mamahaling sapatos ay lumilikha ng tunog sa bakubakong semento. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Tumayo si Elisa. Hinarangan ng pinto na para bang kaya niyang protektahan ang kanyang ina mula sa pagdating nito. Elisa, sabi ni Don Alejandro, ang boses ay mababa at puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Pagod? Pagsisisi? Ang mukha nito ay gusot. Malayo sa amo na nakikita niya noon na laging walang pakialam. Sir, sagot ni Elisa, ang boses ay malamig at formal. Ano po ang kailangan ninyo? Ako'y gusto ko sanang... Nag-aalangan si Don Alejandro. Tila hindi alam kung saan magsisimula. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang coat. Ito, para sa inyo. Tulong para makapagsimula kayo ulit. Tiningnan ni Elisa ang sobre at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Alejandro. Nakita niya roon ang awa. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ayaw niya ng awa. Lalo na mula sa isang Del Rosario. Hindi niya inabot ang sobre. Hindi po namin kailangan ng pera ninyo, sir. Mariin ngunit magalang niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang paninindigan. Ang kailangan po namin ay katahimikan. Natigilan si Don Alejandro. Tila hindi niya inaasahan ang pagtanggi. Ibinalik niya ang sobre sa kanyang bulsa. Ang mukha ay puno ng pagkatalo. Naiintindihan ko.
Mahina niyang sabi. Bago siya tuluyang tumalikod, may inabot siyang isang maliit na piraso ng karton. Isang calling card. Pero sana tanggapin mo ito. Para sa nanay mo. Isa siyang espesyalista. Magaling siyang doktor. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Elisa ang card. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tumalikod si Alejandro at sumakay sa kanyang kotse. Habang papalayo ito, naiwan si Eliza na hawak ang card. Ang puso ay nagtatalo sa pagitan ng galit at isang maliit na butil ng pasasalamat. Gabi. Matapos niyang patulugin si Aling Carmen, umupo si Elisa sa isang sulok. Tinititigan ang calling card sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya. Isang malakas na kalabog sa pinto ang nagpatayo sa kanya. Hindi ito katok. Ito ay isang sipa. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Ang kanilang mga muka ay nakakatakot. Ang mga mata ay malamig. Hindi sila nagsalita. Ang isa ay basta na lang sinipa ang kanilang maliit na mesa. Nagkalat ang mga plato sa sahig. Ang isa naman ay binasag ang banga na lalagyan nila ng tubig. Napasigaw si Elisa. Niyakap ang sarili sa takot. Lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaki. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Sapat lang para maramdaman niya ang sakit. Pinapasabi lang, bulong ng lalaki. Ang hininga ay amoy alak. Manahimik ka na lang daw. Kung ayaw mong sa susunod, hindi lang gamit ang mabasag dito. Binitiwan siya nito ng marahas. Mabilis silang lumabas na parang mga anino na wala sa dilim ng eskinita. Naiwang nanginginig si Elisa sa sahig. Ang puso ay dumadagundong sa takot. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay isang babala. At alam na alam niya kung kanino ito nanggaling. Kay Senyora Isabel. Ang bawat araw ay isang laban para kay Don Alejandro. Isang digma ang isinasagawa niya hindi sa battlefield, kundi sa loob ng kanyang sariling pamamahay at kompanya. Ang banta ni Isabel ay hindi na natiling salita lamang. Ito ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Una, ang board meeting. Umupo si Alejandro sa dulo ng mahabang mesa, napapaligiran ng mga kasosyo sa negosyo na dati niyang mga kaibigan. Ang hangin sa silid ay malamig at puno ng tensyon. Alejandro, simula ni Jetan, ang pinakamatandang miyembro ng board, may mga naririnig kaming nakakabahalang tsismis tungkol sa pamilya mo, tungkol sa iyo at kay Isabel. Nakakaapekto ito sa tiwala ng mga investor. Alam ni Alejandro kung saan nanggagaling ang mga tsismis. Si Isabel ay abala sa pagkakalat ng kwento na siya ay dumadaan sa isang mental breakdown, na siya ay nag-iimbento ng mga kwento, at na ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay hindi na mapagkakatiwalaan. Isang tusong paraan para sirain ang kanyang kredibilidad bago pa man niya mailabas ang katotohanan. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang mga tingin na ipinukol sa kanya ay puno ng pagdududa. Para sa kanila, siya ay isang problemang kailangang ayusin. Pagkatapos ng trabaho, ang kanyang buhay sosyal naman ang gumuho. Ang mga imbitasyon sa mga party ay biglang tumigil. Ang mga kaibigang dati ay tumatawag araw-araw ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ipininta siya ni Isabel bilang isang lalaking nawala sa katinuan at malupit sa kanyang asawa. Sa mata ng alta sosyedad, si Isabel ang biktima. Siya ang kontrabida. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang gabi. Nasa gitna siya ng pag-aaral ng mga lumang dokumento ng pamilya nang tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Nang sagutin niya, isang boses na nanginginig sa takot ang narinig niya. Sir Alejandro? Elisa, anong nangyari? Agad niyang tanong, napansin ang sindak sa boses nito. Narinig niya ang paghikbi nito sa kabilang linya. May mga lalaking pumasok po rito. Sinira nila ang mga gamit namin. Nagbanta po sila.
Naniga si Alejandro sa kanyang kinauupuan. Isang nakakakilabot na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Ginawa nga ni Isabel. Tinupad nito ang kanyang banta. "Umalis na kayo dyan," mabilis niyang sabi. "Magpadala ako ng tao para sunduin kayo. Ililipat ko kayo sa isang lugar na ligtas." "Hindi po, hindi po pwede," sagot ni Elisa. Ang boses ay basag. "Mas lalo lang po kaming mapapahamak. Mas lalo niyo lang po kaming ilalagay sa panganib. Parang awa niyo na, sir. Lubayan niyo na po kami." Ang huling mga salita ni Eliza ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang kanyang pagtulong ay nagiging sanhi pa ng kapahamakan. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahintulot sa kasamaan ni Isabel. Ang kanyang bawat galaw ay mali. Pagkatapos ng tawag, hinarap niya si Isabel sa kanilang silid. Ang asawa niya ay kalmadong nag-aalis ng alahas sa harap ng salamin. "Pinapuntahan mo sila," sabi ni Alejandro. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Lumingon si Isabel, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang maliit na paalala lang, mahal ko. Isang patikim sa kung ano ang kaya kong gawin. Sa sandaling iyon, nasira ang lahat ng natitirang pagpipigil ni Alejandro. Hinawakan niya ang isang vase sa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi nito matumbasan ng ingay ng pagkawasak sa loob niya. "Hayop ka!" sigaw niya. "Wala kang puso." "At ikaw, ano ka, Alejandro? Isang duwag." Ganti ni Isabel. Tumayo na rin. "Kung may tapang ka, sana noon mo pa ginawa ang tama. Pero wala. Hinayaan mo lang akong gawin ang lahat at ngayon ay magpapanggap kang isang santo?" Umupo si Alejandro sa kanyang opisina, sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang harapan ay dalawang papel. Isang kopya ng birth certificate ni Amelia del Rosario at isang divorce paper na inihanda ng kanyang abogado. Natalo na siya. Kung ipagpapatuloy niya ang laban, si Eliza ang mapapahamak. Kung titigil siya, ang kasalanan ng kanyang pamilya ay mananatiling nakabaon at si Tia Amelia ay hindi magkakaroon ng katarungan. Wala siyang mapanalunan. Lahat ay nawala. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ospital. Isang numerong ibinigay niya kay Elisa mula sa calling card ng doktor. "Mr. Del Rosario?" sabi ng isang kalmadong boses. "Tumawag po ang pasyente ninyong si Carmen Ramos. Isinugod po siya rito. Kritikal po ang kanyang kalagayan." Tila isang bala na tumama sa dibdib ni Alejandro ang balita mula sa ospital. Ang lahat ng pagod, galit at kawalan ng pag-asa ay biglang napalitan ng isang matinding pangangailangan na makarating doon. Hindi na niya ininda ang gabi o ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makita ang kanyang tiyahin. Nagmamaneho siya na parang wala sa sarili. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kritikal. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya. Nagtanong siya sa nurse's station at itinuro siya sa intensive care unit. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, bawat hakbang ay tila mas bumibigat. At doon, sa labas ng isang silid na may salamin, nakita niya si Elisa. Nakaupo ito sa isang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang itsura niya ay larawan ng dalisay na pighati. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit ni Alejandro. Ang natira na lang ay isang matinding awa at pakiramdam ng pagkakasala. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Eliza ang kanyang mga yapak at itinaas ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng galit o pag-iingat. Tanging pagod at sakit. "Sir Alejandro?" Bulong niya, ang boses ay paos.
Walang salitang lumabas sa bibig ni Alejandro. Umupo siya sa tabi nito. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay 2 taong nagluluksa para sa iisang babae. Isang doktor ang lumabas mula sa silid. Mr. Del Rosario? Elisa? Doc, kumusta po siya? Agad na tanong ni Elisa. Umiling ang doktor. We're doing everything we can, pero humihina na ang kanyang puso. I suggest you, spend time with her. Ang mga salitang yon ay isang hatol. Pumasok sila sa loob. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa bawat humihinang pintig ng puso ni Aling Carmen. Nakahiga siya sa kama, napapaligiran ng mga tubo. Ang kanyang paghinga ay mababaw, ngunit ang kanyang mga mata ay bukas at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, mayroong liwanag sa mga ito, isang kislap ng pagkilala. Lumapit si Elisa at hinawakan ng kamay ng ina. Nay, nandito na po ako. Ngumiti ng bahagya si Aling Carmen. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon. Hinahanap si Alejandro na nakatayo sa paanan ng kama. Pinilit niyang itaas ang kanyang kamay. Inaabot ito. Nag-aalangang lumapit si Alejandro at marahang hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang tiyahin. Ang balat nito ay manipis at marupok, tila papel. Patawad, Alejandro, kuya. Ang mga salita ay halos isang bulong, mahina at garalgal. Ngunit para kay Alejandro, ang mga ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Hindi siya ang tinatawag nito. Kinikilala siya ng kanyang tiya Amelia. Oo, ngunit ang nakikita nito sa kanya ay ang anino ng kapatid nito. Ang anino ng kanyang ama. At ang hinihingi nito ng tawad ay hindi siya, kundi ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi ni Alejandro. Luha. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Sa harap ng babaeng ito, na kahit sa bingit ng kamatayan ay nagpapakita ng pagpapatawad para sa isang kasalanang hindi niya ginawa, gumuho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hindi po, Tia Amelia. Bulong niya, ang boses ay basag. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Patawarin niyo po ako. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Isang nangiti ng kapayapaan. Pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang kamay ay lumuwag sa pagkakahawak. Ang mahinang tunog mula sa heart monitor ay naging isang diretsong, walang katapusang linya. Nawala na siya. Niyakap ni Elisa ang kanyang ina. Ang kanyang paghagulgol ay pumuno sa katahimikan ng silid. Si Alejandro ay nanatiling nakatayo, nakayuko. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, bumabagsak sa puting kumot na ngayon ay bumabalot sa katawan ng nawala niyang tiyahin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding kalungkutan, isang bagay ang naging malinaw kay Alejandro. Tapos na ang kanyang pag-aalinlangan. Tapos na ang kanyang takot. Ang huling hiling ni Tia Amelia, ang kanyang pagpapatawad, ay hindi isang simpleng salita. Ito ay isang misyon, isang basbas. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng pighati. Magpatawag ka ng press conference para sa Del Rosario Group bukas ng umaga. Mayroon akong mahalagang anunsyo. Pagkababa niya ng telepono, nilingon niya si Elisa na umiiyak pa rin. Alam niya ang gagawin. Kahit anong mangyari. Kahit anong kapalit. Habang papaalis siya ng ospital, isang pamilyar na figura ang kanyang nakasalubong sa lobby. Si Isabel. Malamang ay sinundan siya. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagtatagumpay. Hawak nito ang isang dokumento. Huli na ang lahat, Alejandro. Sabi nito, iwinawagayway ang papel. Isang court order, isang petisyon para ideklara kang
mentally incompetent para pamahalaan ang kumpanya at ang iyong sarili. Wala ka nang magagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natinag si Alejandro. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Hindi na may galit, kundi may awa. Gawin mo ang gusto mong gawin, Isabel, kalmado niyang sabi. Pero bukas, malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, mayroong isang bagong pakiramdam, kapayapaan, at isang determinasyong hindi na kayang sirain ni numan. Ang silid ay puno ng mga nagkikislapang ilaw ng kamera at nag-uumpog ang mga boses ng reporter. Isang dagat ng mga mikropono ang nakatutok sa podium. Sa normal na araw, sanay na si Alejandro sa ganitong atensyon. Ngunit ngayon, ang bawat flash ng kamera ay tila isang dagitab na gumigising sa bawat nerbiyos sa kanyang katawan. Hindi ito takot. Ito ay katiyakan. Nakatayo siya sa gilid ng entablado, hawak ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, bumubulong ng mga huling paalala. Ngunit hindi na niya ito naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang bulong mula sa silid ng ospital. Patawad. Alejandro. Kuya, handa na po tayo, sir, sabi ng kanyang assistant. Huminga siya ng malalim. Hahakbang na sana siya paakyat sa entablado ng isang malakas na boses ang pumunit sa kaguluhan. Itigil niyo to! Itigil niyo ang kahibangang ito! Lahat ng ulo ay lumingon. Si Isabel, nakatayo siya sa may pasukan, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme at ang kanyang abogado. Iwinawagayway niya ang isang papel, ang court order. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagtatagumpay. Baliw ang asawa ko! Sigaw niya, Thea. Ang boses ay nanginginig sa drama. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. May utos ang korte na pigilan siya. Nagsimulang magkagulo ang mga reporter, nagsisigawan ng mga tanong. Sinubukang harangin ng mga gwardya si Alejandro, ngunit itinaas lang niya ang kanyang kamay. Pabayaan niyo siya, kalmado niyang sabi. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Isabel. Wala nang epekto sa kanya ang mga banta nito. POV. Eliza. Nakatayo si Elisa sa pinakalikod ng silid, nakatago sa anino ng isang haligi. Ipinatawag siya rito ni Sir Alejandro kaninang umaga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sinabi nitong kailangan niyang mapanood ito. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol sa tuwing nakikita niya ang kaguluhan, ang mga kamera, ang mga sigaw, ang pagdating ni Senyora Isabel. Lahat ay sumisigaw ng panganib. Gusto niyang tumakbo, magtago, at bumalik sa isang mundong tahimik. Iyon ang ginawa niya buong buhay niya. Ngunit nang makita niya si Sir Alejandro na nakatayo sa gitna ng lahat, mag-isa, ngunit hindi natitinag, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Nakita niya ang lalaking hinayaan siyang itaboy noon, ngunit ang nakatayo roon ngayon ay ibang tao na. Isang taong handang isugal ang lahat para sa katotohanan, para sa kanyang ina. Inilabas ng mga staff ang isang malaking screen sa likod ng podium. At doon, lumitaw ang isang lumang litrato. Ang litrato ng isang dalagitang may malungkot na mga mata. Si Tia Amelia, ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ni Elisa. Napalitan ito ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay para sa dignidad ng kanyang ina. Para sa lahat ng taon ng paghihirap nito. Hindi na siya magtatago. Nagsimula siyang maglakad. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay may katiyakan. Nilagpasan niya ang mga reporter na naguguluhan, hindi pinansin ang kanilang mga tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado. POV Alejandro. Nakita ni Alejandro ang paglapit ni Elisa. Sa isang iglap, tila huminto ang oras. Ang babaeng puno ng takot na nakilala niya ay naglalakad ngayon,
Sa gitna ng digmaan, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nang hawakan ni Elisa ang kamay niya, naramdaman niya ang lakas nito. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Humarap sila sa mga reporter. Ang pagdating ni Eliza sa entablado ay nagpatahimik sa lahat. Ang kanilang pagtataka ay mas malakas kaysa sa sigaw ni Isabel. Kinuha ni Alejandro ang mikropono. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang utang. Isang utang na 40 taon nang hindi nababayaran. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kwento ni Amelia del Rosario, ang kanyang sakit, ang kasakiman ng kanyang ama, ang pagtatago sa katotohanan. Maaring sabihin ninyong wala akong pruweba. Pagpapatuloy niya, na ito ay gawa-gawa lamang ng isang isip na wala sa katinoan, gaya ng sinasabi ng aking asawa. Itinaas niya ang diary. Ito, ang mga salita ng aking ina, isinulat sa sarili niyang dugo at luha. Isang kamera ang nag-zoom in sa mga pahina na ipinakita niya sa screen. At ito, sabi niya, habang lumalabas sa screen ang dalawang larawan, magkatabi. Ang batang si Amelia at ang matandang si Aling Carmen. Si Amelia del Rosario at ang babaeng kilala ng marami bilang si Aling Carmen, ang nawawala kong tiyahin. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. At ang babaeng ito, sabi ni Alejandro, lumingon kay Elisa at hinawakan ang kanyang balikat. Si Elisa, ang kanyang anak, ang aking pinsan, ang tagapag-alaga na hindi siya iniwan kahit noong ang sarili niyang pamilya ay itinapon siya na parang basura. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Sa ngalan ng pamilya del Rosario, humihingi ako ng tawad. Elisa, patawad. Tia Amelia, nasaan ka man? Patawad. At bilang patunay na hindi ito tungkol sa pera, hayagan kong isinusuko ang lahat ng aking mana na nagmula sa kasalanang ito. Ibibigay ko ito sa nag-iisang tunay na tagapagmana, si Eliza. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Si Isabel, na nakatayo sa gilid, ay namutla. Tila nawalan ng lahat ng lakas. Sa gitna ng ingay, isang reporter mula sa isang kilalang news network ang nagtaas ng kanyang boses, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang kanyang kamera ay nakatutok hindi kay Alejandro, kundi kay Isabel. Senyora Isabel, ang lahat ba ng sinabi ng inyong asawa ay totoo? Totoo bang pinalayas ninyo ang sariling tiyahin ng inyong asawa dahil sa isang brotse? Lahat ng mikropono, lahat ng kamera, lahat ng mata sa silid ay sabay-sabay na lumingon at itinutok kay Isabel del Rosario. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Wala na siyang masabi. Wala na siyang matakbuhan. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Eliza. Ang kanyang mukha at ang kwento ng kanyang ina ay nasa lahat ng dyaryo at telebisyon. Hindi na siya si Eliza na magnanakaw, kundi si Elisa ang nawawalang tagapagmana. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan, isang kapayapaan na dala ng katarungan. Ang iskandalo ay winasak ang pangalan ni Isabel del Rosario. Walang salita, walang paliwanag. Bigla na lang siyang naglaho sa alta sosyedad, tila isang bula na pumutok. Ang divorce ay mabilis at tahimik. Si Don Alejandro ay nawalan ng posisyon sa kumpanya, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Sa katunayan, pakiramdam niya ay mas malaya siya ngayon. Ang libing ni Aling Carmen, o Amelia, gaya ng gusto nang itawag sa kanya ni Elisa, ay simple, ngunit puno ng dignidad. Tanging silang dalawa lang ni Alejandro ang naroon, nakatayo sa harap ng isang puting puntod na may nakaukit na pangalan, Amelia del Rosario. Minamahal na ina at kapatid.
Walang luha. Tapos na ang pag-iyak. Ang naroon na lang ay isang matamis na pait ng pagtanggap. Para sa kanya ito, sabi ni Alejandro, iniaabot kay Elisa ang isang lumang kwaderno. Ang diary ng ina nito, ang ina ni Alejandro. Karapatan mong malaman ang buong kwento. Kinagabihan, sa isang maliit na apartment na inupahan para sa kanya ni Alejandro, binuksan ni Elisa ang diary. Binasa niya ang bawat salita. Nabasa niya ang tungkol sa pagmamahal ng dalawang magkapatid, ang unti-unting paglala ng sakit ng kanyang ina, at ang sakit na naramdaman ng ina ni Alejandro nang sa pilitan silang paghiwalayin. Umiyak siya, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa pag-unawa. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, nakilala niya ang kanyang ina, hindi bilang isang babaeng may sakit, kundi bilang isang babaeng minahal ng lubos. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Alejandro. Naglakad-lakad sila sa isang parke sa tabi ng dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon, ang kanilang pag-uusap ay hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Alejandro. Nagkibit balikat si Elisa. Hindi ko po alam, sir. Alejandro na lang. Pakiusap niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ako ang amo mo. Tumango si Elisa. Medyo nahiya pa rin. Hindi ko alam, Alejandro. Siguro ay magtatayo ako ng isang maliit na tindahan. Mamumuhay ng simple. Yun naman ang palaging gusto ko. Karapat-dapat ka sa higit pa dyan, Elisa. Sabi ni Alejandro. Ang boses ay seryoso. Huminto sila sa paglalakad at humarap siya kay Elisa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Nang makita kita sa entablado kahapon, pagpapatuloy niya, nakita ko ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Hindi mo lang binigyan ng dignidad ang iyong ina, binigyan mo rin ako ng lakas ng loob na gawin ang tama. Ikaw ang nagligtas sa akin, Eliza, hindi ako. Isang damdamin na hindi pa naramdaman ni Eliza noon ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi ito pasasalamat, hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Salamat. Iyon lang ang tanging niyang nasabi. Tumahimik sila, pinapakinggan ang hampas ng alon sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig, ngunit sa pagitan nilang dalawa, mayroong isang init na nagsisimulang mabuo. Isang koneksyon na isinilang mula sa pinagsamahang sakit at pinagtibay ng respeto. Pagkalipas ng isang linggo, isang sulat ang dumating para kay Elisa mula sa isang abogado. Hindi ito ang abogado ni Alejandro. Isang lumang testamento ang kalakip nito na isinulat ni Doña Soledad, ang ina ni Alejandro at Amelia, bago ito pumanaw. Nakasaad doon na isang maliit na bahagi ng kanyang personal na ari-arian, isang trust fund na itinago niya mula sa kanyang asawa, ay lihim niyang ipinamana sa sinumang makakahanap at mag-aaruga sa kanyang nawawalang anak na si Amelia. Hindi ito kasing laki ng mana ng mga Del Rosario, ngunit sapat ito. Sapat na para hindi na siya kailanman muling maging depende sa kahit kanino. Hawak niya ang sulat, nakatingin sa labas ng bintana. Mayroon na siyang pangalan, mayroon na siyang katarungan, at ngayon, mayroon na siyang kalayaan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Eliza ang may hawak ng sarili niyang kapalaran. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula nung araw na yon sa press conference. Ngayon, habang nakatayo si Alejandro sa balkonahe, hindi na ang malamig na simoy ng hangin sa tabi ng dagat ang kanyang nalalanghap, kundi ang amoy ng bagong pintura at sariwang damo. Sa kanyang harapan, isang bagong gusali ang nakatayo. Simple, ngunit elegante. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mga litrang nakaukit sa itaas ng pasukan. Amelia's Haven Foundation. Hindi ito isang mansyon. Ito ay isang tahanan. Pinanood niya ang mga residente, mga matatandang iniwan ng kanilang mga pamilya, mga taong may Alzheimer's na walang ibang mapuntahan, habang masayang naglalakad-lakad sa hardin.
Ang bawat ngiti sa kanilang mga mukha ay isang testamento sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ginamit nila ang perang nakuha ni Elisa mula sa trust fund, kasama ang natitirang personal na yaman ni Alejandro na hindi bahagi ng madugong mana para itayo ang pundasyong ito. Hindi ito isang negosyo. Ito ay isang misyon. Isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang baywang. Nilingon niya si Elisa na ngayon ay asawa na niya. Ang dating takot at kalungkutan sa mga mata nito ay napalitan na ng isang kumpiyansa at liwanag na nagpapaganda pa lalo sa kanya. Suot niya ang isang simpleng bestida, abala sa pag-aasikaso sa mga residente, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi nawawala. Malalim na naman ang iniisip mo, sabi ni Elisa. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Alejandro. Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad, sagot ni Alejandro. Hinawakan ang kamay nito. Mula sa gulo, sa sakit, nakabuo tayo ng isang bagay na maganda. Tumango si Elisa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na lugar sa gitna ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang simpleng estatwa ng isang babaeng nagdidilig ng halaman. Walang pangalan, ngunit alam nilang pareho kung sino ito. Sigurado akong masaya si nanay ngayon, bulong ni Eliza. Sa loob ng gusali, sa gitna ng sanchin, nakasabit ang isang malaking larawan. Hindi ito ang larawan ng batang si Amelia na puno ng kalungkutan, kundi isang ipinintang larawan ni Aling Carmen, nakangiti habang inaayos ang buhok ni Elisa. Iyon ang memoryang pinili nilang parangalan. Ang memorya ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Elisa. Hinihila ng bahagya ang kamay ni Alejandro. Ano na naman yan? Natatawang tanong ni Alejandro. Hindi pa ba sapat na sorpresa ang pagbubukas natin ngayon? Ngumiti lang si Elisa, isang nangiting puno ng lihim at saya. Hinawakan niya ang kamay ni Alejandro at dinala ito sa kanyang tiyan. Magiging 3 na tayo? Anunsyo niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Napatigil si Alejandro. Napatingin siya sa tiyan ni Elisa at pagkatapos ay sa mga mata nito, isang alon ng kaligayahan, mas malakas pa kaysa sa anumang naramdaman niya noon, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Niyakap niya si Eliza ng mahigpit, inangat ito mula sa sahig, at umikot-ikot sila sa balkonahe na puno ng tawanan. Pagkatapos ng lahat ng unos, pagkatapos ng lahat ng luha, narito na ang liwanag. Habang papalubog ang araw, magkayakap silang nakatayo sa balkonahe, pinapanood ang mga huling sinag nito na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isinilang mula sa mga rosas at tsokolate, kundi mula sa abo ng isang masakit na nakaraan. Ito ay itinayo sa pundasyon ng respeto, pinagtibay ng pagpapatawad at pinalago ng iisang mithiin, ang bigyan ng dignidad, ang mga taong kinalimutan na ng mundo. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ng kanyang asawa. Ito na ang kanilang tahanan. At ito pa lang ang simula.